sabi po dito, eto daw pong, yun daw pong issue ng posibleng pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa ngayong araw mga kababayan, nagsalita po yung kanyang legal counsel na kung saan humiling daw po etong si Attorney Israelito Torion, abogado ni Senator Bato de la Rosa, nabigyan sila ng broadcast journalist na si Ramon Tulfo ng kopya ng umano'y arrest warrant mula daw po sa International Criminal Court ICC laban daw po kay Senator Bato de la Rosa. Kaya nga ito, di ba, sinasabi ko kanina dun sa YouTube channel natin mga kababayan, na dapat kumuha na ng ibang legal counsel, eto pong si Senator Bato. Kasi nga, nung naaresto si Digonggong noon, wala pong nagawa. Eto pong si Torion at mukhang ngayon natutulog pa ata mga kababayan sa pansitan. Eto pong si Torion, buti pa nga di ba? Buti pa nga mga kababayan, etong si Ramon Tulfo, may nasasagap na balita na maaaresto na, eto pong si Senator Bato. Samantalang etong si Torion, wala po mga kababayan kaalam-alam na yung kanyang kliyente posibleng maaresto na po. So sabi pa dito, tuloy pa natin mga kababayan, kasunod daw ito ng Facebook post ni Tulfo na arestuhin na umano si De La Rosa ng pulisya ngayong Sabado, December 20 at tukoy na daw po umano ng mga otoridad kung nasaan daw po mga kababayan ng senador. Sabi pa dito, nakakabalisa at ninenervyos daw po yung mga anak ni Senator Bato de la Rosa. So baka pwede naman, nakikiusap kami kay kay Sir Ramon Tulfo, kung meron siyang kopya ng warrant, bigyan niya ako sa adpo nitong si Torion. Kasi nga mga kababayan, kinakabahan daw po yung anak ni Senator Bato de la Rosa at hindi alam mga kababayan kung ano po yung gagawin siguro. Dahil nga, syempre yung tatay nila maaaresto mga kababayan at posibleng makulong sa International Criminal Court. At yan din naman yung kinatatakot mga kababayan ng kampo ni Senator Bato de la Rosa, ang maaresto si Bato at ma-deliver mga kababayan papunta po sa dahig. So ngayon, eto na yung sinasabi ko na dapat pagka mga ganitong salita ni Secretary John B. Cremulya, dapat kabahan ka Senator Bato kasi ganito yung nangyari kay Digong bago po siya naaresto. Di ba kalaunan may lumabas na balita na may warrant of arrest na noon si Digong. Pero di ba kapag ini-interview mga kababayan yung mga nasa gobyerno, sinasabi po nila wala. Sinasabi po nila mga kababayan, wala daw pong arrest warrant. Pero kalaunan di ba naaresto si Digong nang wala silang kaalam-alam at walang kaalam-alam yung kampo mga kababayan ni Digonggong, yung mga abogado nga na katulad ni Torion, mga walang kaalam-alam na si Digong pala inaaresto na. So ngayon mga kababayan, ito, pakinggan po natin itong interview o podcast ni Secretary John B. Cremulya dito po sa sa 4 Alas mga kababayan, na kung saan may binanggit po siya patungkol po dito sa arrest warrant ni Senator Bato. So ngayon ito mga kababayan, wait lang, share ko muna. Kasi baka mamaya wala na namang voice. Alam nyo na, mahirap na. Diba? Pack. And then pack. Yan. So ito, pakinggan po natin mga kababayan. Ay, wala palang Yan. Radyo Patrol Flash Report! Oh, nagtataka kayo bakit pinindot ko ang buto na yan sa akin ni Charles. Ano yun? Siyempre, may flash report na naman tayo, siyempre. Pero ay tatanungin lang natin ang konfirmasyon ng ating DILG. Iba talaga ang reporter dito eh. Nag-iisa reporter. Sa akin ng breaking lagi. Breaking natin. Oh, ano ba ang katotohanan? Sa mga balitang meron na raw na lumabas na ICC warrant. Ang ICC naman to, hindi ICI. Oo, ng isang senador. Anong take mo dyan, Sec? Kinukumpirma ko Yan. na sa kaduluduluhan ng aking pagkaalam Yan. ay wala pang warrant of arrest na pinapadala sa ating sa official sa Philippine government. Yan. O yan, Senator Bato, pwede ka namang makinig kay Secretary John B. Cremulya. Pwede mo namang lukohin yung sarili mo at isipin mo na hindi ka maaaresto anytime. Pwede mo naman sabihin, no, okay pa lang magmotor-motor na lang ako, gumala-gala na lang, wag na lang ako magtrabaho sa Senado. Kasi wala naman pala akong arrest warrant. Okay lang palang maglabas-labas ako. Hindi na lang ako magtatago. Magiging kampante na lang ako. Pwede mo naman gawin yan, Senator Bato. Pero, kung ako sa iyo, much better na dapat mong gawin, kung gagala ka rin lang din naman at hindi ka magtatrabaho,
pumunta ka na lang sa mga police station. Diyan ka maggagala. Para nang sa ganun, magugulat ka na lang, pinupusasan ka na. Anyway, tuloy pa natin. Kaya yung mga natatakot sa mga ghost warrant. Ah. Ghost warrant, ghost warrant wala pa naman talaga pero natatakot di ba? So sa ghost warrant, wala pa naman talaga. Yeah. So calling on Ombudsman Boying Remulla. Narinig niyo ba yung sinabi ni Secretary John Vic Remulla? Wala pang opisyal na warrant. Pero posibleng meron. Pero hindi pa lang dumarating. Kaya ginamit kong salitang opisyal. Kasi mga kababayan, ako personal na pananaw ko po dyan, mayroon na po talagang arrest warrant. Personal na pananaw ko po ito at anytime, pwede po yan mga kababayan once na pwede nang i-implement at si Senator Bato de la Rosa pag-alagala at tawag dito, obvious na obvious kung saan yung pinagtataguan niya, baka magulat na lang po siya, inaaresto na po siya. Kaya kung ako kay Senator Bato de la Rosa, total naman, sinasabi ni Secretary John Vic, wala kang arrest warrant. Bakit hindi ka lumabas? Kung talagang hindi ka natatakot? Bakit hindi ka pumasok sa Senado at magtrabaho? Diba? Total naman, pinapasahudan ka ng taong bayan. O bakit hindi mo gampanan yung trabaho na iniata sa'yo ng mamamayang Pilipino? Yung ipinagkatiwala sa'yo na posisyon. Di ka ba nahihiya sa taong bayan yan? Wala ka pa namang arrest warrant, nagtatago ka na, halatang takot na takot ka, Senator Bato? O bakit hindi ka magpapasok? Total naman, wala pa naman daw arrest warrant, sabi ni Secretary John Vic, o di lumabas ka na? Bilang membro ng kabinete, hindi na ako pwedeng magkalat ng chismis. Correct! Ito kasing 4 alas, puro chismis Chismis Dapat 4 marites to eh. Correct. No? Kaya ayon dito sa mga marites, Yeah, meron ng international warrant. Yeah, Hindi lang opisyal. Yung nag-guest na utol rito, Sec, si Ombudsman Boy Remulla, sabi nga, Yan din ang pananaw ko mga kababayan, yan din ang paniniwala ko, meron na pong arrest warrant pero hindi pa po totally official. Pero once na naging official na po yan at inimplementa, ano po kay Senator Bato, o di magiging Lazada o Shopee, etong si Senator Bato papuntang Dahig. papakita sabi namin, ayaw namin tignan yan, di ba? Baka masama kami sa ganyan. Pero may napanood akong interview ni Ombudsman Boy Remulla. Tinanong siya ng isang mamamahayag. Sabi niya, kung tatakbo ba sa pagkapangulong kapatid mo, ikaw ba ay mag-resign? Sabi gano'n. At sabi niya, this is my dream job. Di ba? May gano'n. Tanungin na natin ang ating At saka constitutional body yun eh. Hindi naman officially bahagi ng gobyerno yun. Iba yun, ha? Sige. Iba yun, no? Pero ibang usapin kung may tatakbo.